Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Welcome po muli sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at kami po ay muling nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa may kalahating oras po na pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na Claudio Aro Jr. Magandang araw po sa inyo at magandang araw po, kapatid na Orly. Kapatid na Clouds, malimit itanong sa atin sa ating mga gawain sa pamamahayag ng mga aral ng Biblia na ating sinasampalatayanan. Bakit daw tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi naniniwala sa tinatawag na Santissima Trinidad o ang Diyos na binubuo ng tatlong persona, na kung paano raw Diyos ang Ama ay Diyos din ang Anak at Diyos din daw ang Espiritu Santo? Hindi po tayo naniniwala sa aral o doktrina po ng Santissima Trinidad sapagkat una, wala po ito sa Biblia. At salungat po ito sa mga katotohanan na nakasulat po sa Biblia. At hindi po tayo nagpaparatang, kapatid na Orly, sapagkat mapatutunayan po natin yan sa pamamagitan po ng Biblia at ng mga aklat referensya po ng mga nagsuri sa aral ukol po sa Santissima Trinidad. Ayon sa mga nagsuri tungkol sa doktrinang Santissima Trinidad o Diyos na binubuo ng tatlong persona, alam ba nila na ang doktrinang iyan ay wala sa Biblia, hindi mababasa sa Biblia? Alamin po natin, kapatid na Orly, sa kanila pong aklat, The Illustrated Bible Dictionary, sa Volume 3, sa pahina 1597, babasahin na po natin sa atin pong wika. Trinidad. Ang salitang Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia. At bagaman ginamit ni Tertulliano sa huling dekada ng ikalawang siglo, hindi ito formal na nagkaroon ng lugar sa teolohiya ng Iglesia Katolika hanggang sa ikaapat na siglo. Ayon po sa ating binasa, ang salitang Trinidad po, hindi po matatagpuan sa Biblia. At bagaman ito raw ay ginamit ni Tertulliano sa huling dekada ng ikalawang siglo, hindi raw naging formal sa teolohiya ng Iglesia Katolika hanggang noong ikaapat po na siglo. Yung binabanggit niyang Tertulliano na gumamit ng terminong Trinidad, yun ba alagad ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po, kapatid na Orly. Si Tertulliano po, hindi po matatagpuan ng kanyang pangalan sa Biblia. Hindi po siya kabilang sa mga naging alagad po ng ating Panginoong Hesukristo. Teka muna, ipaglingkod natin. Baka ang iniisip nila, kapatid na Clouds, yung termino, yung katawagang Trinidad, wala sa Biblia yon. Inaamin yun ng mga nagsuri. Baka naman yung doktrina tungkol sa tinatawag na Trinidad, yun ang pinatutunayan ng Biblia o ng banal na kasulatan. Basahin po natin muli sa isang aklat referensya po. Dictionary of the Bible. Sinulat po ni John Mackenzie. Isa po itong paring Heswita sa pahina 899. Babasahin na po natin sa atin pong wika. Ang Trinidad ng Diyos ay ipinaliwanag ng Iglesia Katolika bilang paniniwala na sa Diyos ay may tatlong persona na nabubuhay, nananatili sa isang kalikasan. Ang paniniwalang ito na ipinaliwanag ng gayon ay narating lamang noong ikaapat at ikalimang siglo at dahil dito ay hindi malinaw at hindi formal na isang paniniwalang mula sa Biblia. Ayon po sa pari na sumulat po ng aklat na ito, ang paniniwala po na ang Diyos may tatlong persona, kapatid na Orly, ay hindi po malinaw, hindi po formal na isang paliwanag mula po sa Biblia. Kaya wala sa Biblia yan. Kaya doktrina, kaya termino na Trinidad ay wala sa Biblia. Kailan daw nabuo yung doktrina tungkol sa Diyos na may tatlong persona, na mayroon lamang daw isang kalikasan? Kung napansin po ng mga sumusubaybay po sa atin, sa binasa po nating aklat, ay binanggit po uli dito na noon lamang ikaapat po na siglo nakarating ang Iglesia Katolika sa ganung uri ng paniniwala. Ano bang nais nating mapansin ng ating mga taga-subaybay tungkol doon sa petsang binabanggit ng aklat tungkol sa pagkakabuo ng paniniwala tungkol sa kanilang Trinidad? Ikaapat na siglo po. Yun po ay panahong matagal ng
patay ang mga apostol at ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa langit na po. Kaya nga ang unang kinaringgan niya yung Tertuliano na hindi kabilang sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga, sinimula niya yan, huling bahagi ng ikalawang siglo na. Unang siglo pa lang patay ng mga apostol, nasa langit ng ating Panginoong Hesukristo. At formal daw na nabuo yan, ika-4 na siglo na. Matagal na pong tapos ang Biblia noong mga panahong yon. Ano ba ang paliwanag pa ng mga nagsuri o ng Iglesia Katolika mismo sa kanilang pinaniniwala ang Santissima Trinidad? Basahin po natin dito muli sa isa pong aklat pa, ang ating pananampalataya. Isinulat po ni Mar V. Puato. Basahin po natin sa pahina 40. Ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay hindi mababa kaysa Diyos Ama, ni isa sa tatlong persona ay hindi lalong makapangyarihan, higit na matalino o mas higit. Ang tatlong persona ay kapwa magkakasing walang hanggan at magkakasing ganap, sapagkat iisa ang banal na kalikasang inaangkin nilang lahat. Ito po ay paliwanag ng Iglesia Katolika, kapatid na Orly, tungkol po sa kanilang tinatawag na Santissima Trinidad. Ang tatlong persona raw, kapwa magkakasing walang hanggan at magkakasing ganap, sapagkat iisa raw po ang kalikasang inaangkin po nilang lahat. At dahil sa yun daw tatlo, ayon sa Aklat Katoliko na sinulat ng kanilang autoridad, ano kanilang pagtuturo tungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo? Ang Anak at Espiritu Santo raw hindi po mababa kaysa Ama, at ni ang isa raw sa tatlo hindi po lalong makapangyarihan o higit na matalino kaysa iba. Iba po yun, iba po ito sa itinuturo po ng Biblia na ang Ama po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya doon sa ibang aklat nila tungkol sa tinatawag nilang tatlong persona ay wala raw pagkakaungo sa yung tatlo. Kasi ang sabi ay magkakasing ganap. At dahil sa meron daw silang iisang kalikasan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, paano pa ipinakilala ng mga pari ang kanilang Diyos na pinaniniwalaan na binubuo daw ng tatlong persona? Basahin po natin sa kanila pa pong aklat. This is Catholicism. Sinulat po ni John Walls, pahina 185 to 186. Ganito po ang nakasulat. Tanong, ang tatlo bang banal na persona ay ganap na magkakapantay? Sagot, ang bawat isa sa banal na persona ay ganap na kapantay ng dalawang iba pa, sapagkat bawat isa ay nagtataglay ng gayon ding kalagayang Diyos at ang bawat isa ay Diyos. Ang Ama kung gayon ay hindi nakatatanda o higit na dakila kaysa Anak, ni nakatataas ang Ama at Anak sa Espiritu Santo, kundi yayamang ang lahat sa tatlong persona ay pare-parehong walang hanggan at Diyos magpakailanman. Silang lahat ay nagtataglay ng pare-parehong walang hanggang karunungan, kabutihan at kapangyarihan. Ayon po sa Aklat Katoliko po na ito na atin pong binasa, ang bawat isa raw po sa banal na persona ganap na kapantay ng dalawang iba pa. Sapagkat bawat isa raw po nagtataglay ng gayon ding kalagayang Diyos. Ang Ama raw po ay hindi nakatatanda o higit na dakila po ni nakatataas man sa Anak at sa Espiritu Santo, sapagkat silang tatlo raw pare-pareho pong walang hanggan at Diyos magpakailanman. At sa aral na yan ng Iglesia Katolika, magkakasing edad yung tatlo. Di ba? Kasi magkakasing tanda daw pare-pareho ng karunungan, pantay-pantay sa karunungan, pantay-pantay sa kabutihan, at pantay-pantay sa kapangyarihan. Pero iisa ang kalikasan. Alam natin, pagka iisa, walang kapantayon. Yung pinaghahambing, yung higit sa isa. Pero diyan, kita mo yung pagkalito nila mismo, magkakapantay sa kabutihan, sa karunungan. Pero iisa, paano naging magkakapantay yung iisa pala? Hindi po ba napansin po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, yung kanilang sinasabing Diyos na may tatlong persona? Anong aral ng Biblia, kapatid na Clouds, tungkol sa Diyos? Ang sinasalungat ng aral ng Iglesia Katolika, sama natin mga protestante, ganyan din ang paniniwala. Naniniwala sila na ang Diyos daw ay may tatlong persona. Basahin po natin sa Genesis sa 35 at 11 po. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan po nating mabuti mga mahal po naming taga-subaybay. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo.
at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Ito po ay pahayag ng Panginoong Diyos po mismo, kapatid na Orly. Kausap po niya rito si Abraham na patriarka. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sinabing kami ang Diyos. Kaming tatlo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po sinabi, wala po sa Biblia yun. Teka muna, merong sinasabi naman ng iba dyan eh. Yun daw banggit na ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun daw ay tatlo. Triune God, sabi nung nakausap namin. Isatlo. Baga, Ama, Anak, at Espiritu Santo na raw nagsasalita dyan. Sino ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ama, Anak, Espiritu Santo ba? Basahin po natin sa 2 Korinto, 6 at 18 po. Ganito po ang sinasabi, tinuturo po ng Biblia. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya yung binasa natin sa Genesis 35:11 na ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi tatlong persona nagsasalita doon gaya ng paniniwala ng ibang mga tagapag-aral. Kundi walang iba kundi ang Ama. At ang nagpapatotoo, Biblia, hindi ho kami nag-iimbento ng doktrina dito. At yung mga binabanggit naming paniniwala tungkol sa tinatawag na Trinidad, hindi po namin inimbentong aral tapos nilagay namin sa bibig ng iba. Ipinakikilala nga po ng kapatid na Clouds yung mga aklat na binasa niya na doon nakalagay yung ginawang pagsusuri tungkol sa tinatawag na Diyos na may tatlong persona. At paano pinatunayan ng aklat mismo ng Iglesia Katolika na yung kanilang paniniwalang ang Diyos ay may tatlong persona, magkakapantay, walang pagkakaungusan salungat, labag sa pagtuturo mismo ng Biblia. Basahin po natin muli sa kanilang aklat ang ating pananampalataya. Sa pahina 29 po, ganito po ang nakasulat. Ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay, kaya tinatawag natin siya na kataas-taasang pagkabuhay, supreme being. At sapagkat siya ang pinakamataas na pagkabuhay, nangangahulugan na iisa lamang ang Diyos. Walang dalawa o higit na marami pang mga bagay na kapwa pinakamataas. Ang ibig sabihin ng pinakamataas ay wala nang hihigit pa dito. Kaya kung may dalawang kapwa magkakasing kapangyarihang Diyos, ang bawat isa sa kanila ay hindi magiging pinakamataas sapagkat pareho lamang sila. Ang kapangyarihan ng bawat isa ay hindi walang hanggan tulad ng hinihingi ng tunay na kalikasan ng Diyos. Ang kawalang hanggang kapangyarihan ng isa ay kasukat ng kawalang hanggang kapangyarihan ng kapareho niya. Kapwa sila mahahanggahan ng kapangyarihan ng isa't isa. Sabi nga ni San Atanasio, kung mayroong maraming magkakasing lakas ng Diyos, para na rin silang walang kapangyarihang lahat. Ayon po sa aklat Katoliko po na binasa natin, ang Diyos anya po ay siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Kaya tinatawag natin siya na kataas-taasang pagkabuhay o supreme being. Nangangahulugan na iisa lamang ang Diyos, walang dalawa o higit na marami pang mga bagay na kapwa pinakamataas. Ang sabi niya sa binasa natin pinakamataas. Ano raw kahulugan pagka sinabing pinakamataas? Pag sinabi raw pong pinakamataas, sabi ng kanilang aklat, wala na pong hihigit pa rito. Paano raw kung mayroong dalawa na magkasing kapangyarihan Diyos? Anong kanilang sinasabi? Sabi po nila, bawat isa raw sa kanila hindi po magiging pinakamataas sapagkat pareho lamang sila. At ang bawat isa raw ay mahahanggahan ng iba sa kapangyarihan. Kaya lalong hindi po magiging pinakamataas ang isa kung tatlo po silang magkakasing kapangyarihan gaya po ng isinasaad sa aral tungkol po sa Santissima Trinidad. Kaya yung Santissima Trinidad talagang hindi doktrina ng Biblia. At yung kanilang doktrina tungkol dyan, sila mismo ay hindi nila maipaliwanag ng husto kung ano yung nakapaloob sa kanilang pinaniniwalaang Diyos na binubuo ng tatlong persona. At pag-usapan natin, kapatid na Clouds, ang tungkol sa Ama at sa Anak na ang ating ang Panginoong Hesukristo. Paano pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi sila magkasing kapangyarihan ng Amang Diyos? Basahin po natin ang kanyang sinabi mismo. Pahayag po ito ng Panginoong Hesukristo sa Juan, sa 14 at 28.
Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Maliwanag pong pahayag ng Panginoong Hesukristo, pinatutunayan po niya na ang Ama po ay higit o lalong dakila kaysa Kanya. Hindi po niya sinabing magkasing dakila po sila, magkasing kapangyarihan sila ng Ama. Kaya hindi pantay ang Ama at ang Anak, di ba? Opo. Gaya ng sinasabi sa doktrina ng Santissima Trinidad. Ngayon, ang Espiritu Santo, paano ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang Espiritu Santo? Baka naman ang Espiritu Santo at ang Ama ay magkapantay. Basahin po natin. Kanina, binasa po natin yung talatang 28. Basahin po natin yung nasa talatang 26. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Hindi rin po magkapantay ang Ama at ang Espiritu Santo sapagkat ayon po sa Panginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo sinusugo po ng Ama. At wala po tayong mababasa sa alinmang talata ng Biblia na ang Diyos po isinusugo ng Espiritu Santo. Paano ang Anak, ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo? Baka naman silang magkapantay. Basahin po natin sa Juan, sa 15 at 26. Ganito po ang nakasulat. Datapat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Malinaw din po na hindi magkapantay ang Anak o ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo po isinusugo rin ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa Biblia, ang Anak, ang Panginoong Hesukristo, isinugo ng Ama. Ang Espiritu Santo ay isinusugo ng Ama, isinusugo din ng Anak. Ano ang pinatutunayan ng katotohanan nasa Biblia na ang Anak ay sugo ng Ama, ang Espiritu Santo sugo ng Ama at sugo din ng Anak? Basahin po natin sa Juan, sa 13 at 16 po. Ito po ang nakasulat. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Walang aliping dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ayon po sa Panginoong Hesukristo mismo, kapatid na Orly, ang sinugo hindi po dakila sa nagsugo sa kanya. Kaya hindi pantay-pantay kung pag-uusapan kadakilaan, kapangyarihan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Iisa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Ama. Kaya sa mga talata pong binasa natin, napasisinungalingan yung aral na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Yun ay hindi katotohanan, hindi po ayon sa Biblia yun. At paano pa pinatunayan sa atin ng Biblia, kapatid na Clouds, na hindi nga talaga magkapantay ang Ama at ang Anak o ang Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa unang Korinto, sa 15:27 hanggang 28 po. Ganito po ang itinuturo. Ganitong sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ayon po sa ating binasa, ang lahat po ng bagay ay lubusang pinasuko ng Panginoong Diyos sa ilalim po ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, niliwanag din po, sa salitang lahat ng bagay, maliwanag po, hindi po kasama rito ang Diyos. Kaya, pagka ang lahat ng bagay na pasuko na sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ano naman ang gagawin ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng Biblia, ang Panginoong Hesukristo naman po susuko o paiilalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos para ang Diyos po ay lubusang maghahari sa kalahat-lahatan. Kaya iisa lamang po talaga ang tunay na Diyos. Hindi po dalawa, hindi po tatlo, hindi marami. Iisa lamang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Kaya kung babalikan natin
ang aral katoliko na pangunahing nagtataguyod na ang Diyos daw ay binubuo ng tatlong persona, magkakapantay, wala raw pagkakaungusan. Ano sagot ng pari? Pagka may nagtatanong, paano nangyari na yung tatlo na magkakasing isang kalikasan, magkakaisang kapangyarihan, at pantay-pantay walang pagkakaungusan ay naging iisang Diyos? Basahin po natin sa kanilang aklat po mismo. Isa pang aklat referensya, God and Myself, sinulat po ni Martin J. Scott, isa rin pong paring Hiswita, sa pahina 118. Basahin na po natin sa ating wika. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo. Walang sinumang nakauunawa nito. Ang pinakamarunong na teologo, ang pinakabanal na papa, ang pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan dito, tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Isa ito sa mga bagay na malalaman lamang natin kapag nakita na natin ang Diyos ng mukhaan. Ito po ang ginawang kublihan ng Iglesia Katolika sa kanilang doktrina sa Santissima Trinidad. Ang salita pong misteryo. Kasi ang Trinidad daw po ay isang kamangha-manghang misteryo at wala raw sino mang nakauunawa nito. Kaya pag may nagtatanong, paano naging isa yung tatlo? Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero iisa raw ang tunay na Diyos. Yan ang sagot nila. Misteryo yan . Kaya ayon pa rin sa pare, ano ang nakakatulad ng mga tao na pilit inuunawa ang kanilang doktrina na ang Diyos daw ay may 3 persona? Basahin po natin sa kanilang aklat pa. Balikan po natin yung aklat na ang ating pananampalataya. Sa pahina 36 naman, ganito po ang nakasulat. Isa sa mga katotohanan ito ay ang katunayan na kahit iisa lamang ang Diyos, mayroong 3 banal na persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iisa lamang ang banal na kalikasan, ngunit 3 ang banal na persona. Kaya kapag inisip natin na ang Diyos ay 3 persona na may iisa lamang kalikasan, para na rin nating inumpog ang ulo natin sa pader. Pagtatapat po ito ng pari, otoridad katoliko po. Kapag iniisip lang daw na ang Diyos ay may 3 persona na may iisa lamang kalikasan, para daw inumpog ang kanilang ulo sa pader. Wag yun na pong testingin, ho. Tayo na may aksidente, manaka-naka, nangyayari sa atin yon. Masakit, di ba? Pagka nauntog ang ating ulo, lalo kung sa pader. Nakakahilo, di ba? Kaya yun ang kahulugan o yun ang nangyayari pagka pilit na iniintindi yung kanilang doktrina na ang Diyos ay may 3 persona pero iisa lamang ang kalikasang inaangkin ng lahat, para daw inumpog ang ulo sa pader. Bukod dyan, ano pa ang kanilang sinasabi? Bakit parang inumpog nila ang kanilang ulo sa pader pagka pilit nilang inuunawa yung kanilang doktrina sa kanilang tinatawag na Santissima Trinidad? Magpatuloy po tayo sa pagbasa sa kanilang aklat. Sa pahina 40 naman, ito po ang ating mababasa. Kung ang halimbawang naibigay ko na ay hindi rin makatulong sa ating pag-unawa tungkol sa Santissima Trinidad, huwag tayong mabahala. Pinag-uusapan natin ng isang misteryo ng pananalig. Kaya walang sino man, kahit na ang pinakamatalinong teologo, ang maaaring makapagpaliwanag o makaintindi nito dito sa lupa. Ayon po sa sumulat po ng aklat na ito, kapag ang pinag-uusapan daw po ay Santissima Trinidad, ang pinag-uusapan, isang misteryo po ng pananalig. Ang sabi ay misteryo, hiwaga, di ba, ng pananalig. Pero kung ang tatanungin, tunay na tagapangaral, hindi po pare na Iglesia Katolika, ang kaalaman ba tungkol sa Diyos ay misteryo o nakalihim ba sa hiwaga? Pakinggan po natin at babasahin natin sa Roma, sa 1:19 hanggang 20, ganito po ang nakasulat. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Sa panig po ng mga tunay na tagapangaral at mga kabilang po sa bayan ng Panginoon Diyos, sa kanyang mga hinirang, ang maaaring malaman po tungkol sa Diyos, ang sabi ng Biblia, maliwanag po
Sa makatuwid, hindi po hiwaga, hindi po misteryo, sapagkat inihayag po ito sa kanila. ng Kaya Diyos. sa Biblia, pagka ang nagtuturo, tunay na sugo ng Diyos, ang maituturo, tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay iisa, ang Diyos ay ang Ama, hindi po dalawa ang Diyos, hindi tatlo ang Diyos, Opo. hindi marami po ang tunay na Diyos. Ang Ama, ang iisang tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumalang sa ating lahat at ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos, isinugo ng ating Panginoon Diyos. Gaano kahalaga, kapatid na Clouds, pagka ang tao nakarating sa kaalaman na mayroon lamang iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama, at ang Panginoong Hesukristo ay isinugo ng iisang tunay na Diyos. Sa ano may kinalaman ng katotohanan ng iyon? Pakinggan po natin ang pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo dito po sa Juan, sa 17, 1 at 3. Ganito po ang kanyang pahayag. Pakinggan po nating mabuti, mga mahal naming taga-subaybay. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa Hesukristo. Napakahalaga po na ang tao makarating sa tamang pagkakilala at pagkaunawa sa tunay na Diyos, sapagkat may kinalaman po ito sa kaligtasan. At ang Panginoong Hesukristo dapat kilalanin, anak ng Diyos at isinugo ng iisang tunay na Diyos. Iba po ang Diyos na nagsugo kaysa Panginoong Hesukristo na kanyang isinugo. Opo. At binasa nga natin, hindi magkasing kapangyarihan ang nagsusugo sa isinusugo. Kaya, iisa lamang po ang tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Ama. At sa katotohanan ito, nais po namin kayong makasama, sapagkat ito po ay may malaking kinalaman para ang tao ay magtamo ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan at ng panirahan doon sa bayang banal. Kaya sa Iglesia ni Cristo, ang aming pong pananalig, iisa lamang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Sana po nakatulong kami sa inyong pagsusuri. At kaya po ng dati, bago tayo magtapos sa ating programa sa araw na ito, kami po'y nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Sinasamba po namin ang iyong napakabanal na pangalan. Amen. Salamat po ng marami. Muli mo pong ginamit na kasangkapan ang palatuntunang ito Opo. upang ipakilala ka sa napakarami pang mga tao. Amen. Sana po magkasama-sama kami sa tunay na pagkakilala po sa iyo, Opo. sa paglilingkod po na karapat dapat sa iyong paningin, Amen. at sa pagtatamo ng ipinangakong kaligtasan. Amen. Panginoong Jesus, mahabag ka po sa lahat ng naabot ng palatuntunang ito. Opo. Sana po ay makasama namin sila maging sa tunay na pagkakilala sa iyo. Amen. Ama naming Diyos, patuloy pong pagpalain ng buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Inihiling po namin ang lahat ng ito, Ama, Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.